Po, doon po sa ating mga kababayan, yung pong mga kapwa ko po Pilipino na sa kasalukuyan ay wala pa po tinatawag na Philippine Identification System. Ano? Ayan, so kailangan po natin magkaroon ng National ID. Huwag po kayo magdalawang isip dahil ang National ID po, yung kinukuhaan, nandito po yun sa loob ng Parañaque City Hall. Ayan, makikita po natin at sila po yung mga staff. Ayan, panawagan na natin. Sa mga Parañaque Angels po na hindi pa paparegister ng National ID, punta lang po kayo dito sa City Hall. I-register po namin kayo. Magdala lang po ng kahit anong valid ID para sa mga adults po natin, para naman po sa mga bata, birth certificate at school ID lang. Pagkatapos bring all primary documents, katulad po ng itong age register, bring all copy, birth certificate, at ito po mga sumusunod na yan. Kahit isa o dalawa lang po yan, valid na. Opo, ang maganda po rito, nandito lang po yan sa ground floor ng City Hall. At maliban pa po doon, nakita po namin lahat po ng SM branches, mayroon po mga registration para po sa National ID. Kaya po doon sa mga wala pa, alam hanggang kailan ba ang registration natin sa National ID? Tuloy-tuloy naman po Monday to Saturday. Opo, kayo magtatapos. Tuloy-tuloy po. Yes. So ibig sabihin sa ngayon wala pa pong date yan, pero bukas pangalawa, siyempre may may expiration din yan. Na supposed to be, habang open pa po yung registration, huwag na po kayo magdalawang isip na magparehistro kasi napakahalaga po nung ID natin, yung National ID. At maliban po po yun, maganda ang ID natin is valid naman po yung pwede natin magamit even now and din sa mga transaksyon. At kung saan, ito naman po talagang layunin ng ating batas na hanggat maaari, magkaroon tayo ng isang ID na ito nang gagamitin sa mga transaction. Ayan, ano pong pangalan nila, ma'am? Roby Alto. Ayun. At yung po nagmahawak ng cellphone? Deya po. Si Dia. So, mababait po sila, kaya naikayat nga po ako na ikayatin kayo kasi mababait na magaganda. Dahil maraming salamat. Ayan, thank you po. Ayan. So, yung pong nauna natin na video, bali, yung po ay tungkol doon sa National ID. At tuloy-tuloy po ang registration doon po sa ating mga kababayan. At nakalagay po doon 5 taon pataas, Ibig sabihin, yun 1 taon hanggang 4 na taon, hindi pa po sila entitled na kumuha ng National ID. At ang po nila, birth certificate kapag bata pa, pag 5 taon pataas. Opo, pero yung mga nasa, yung pong mga nasa tamang edad na, opo, bali kailangan lang isang ID. Kaya na pong magparehistro. Alam nyo, ito pong National ID na ito, isa po itong batas na matagal po itong pinagdebatihan sa Kongreso, matagal po itong pinagdebatihan sa Senado. Opo, lalong-lalo na sa usapin po noong confidentiality, At sinasabi nga na ito po National ID baka gamitin ng pro-government o kaya ng ating mga alagad ng batas para yung mga private individual ay lalong-lalo na po yung mga aktivista, yung po mga miyembro ng radicals, yung mga grupong palaging hindi satisfied sa takbo ng gobyerno, yung po kinatatakutan po baka daw po magamit. Opo, actually, dahil ito naman po ay National ID, kung ikaw naman po ay Pilipino naman, wala ka naman masamang
ginagawa, wala ka naman masamang mga activities, siguro mas very practical na mas maganda na kumuha na po kayo ng national ID. Opo, una, ito naman po ay libre. Bagamat ang nirereklamo noong mga kumukuha, minsan inaabot na ng 1 taon, 2 taon, wala pa. Pero ang maganda po rito, bagamat nadidili, ang importante ay dumating. Katulad po nung inyong lingkod, tila nagpagawa yata ako ng national ID bago mag-pandemic. Opo, pagkatapos naghintay tayo, pagkatapos may dumating sa akin yung papilang, wala po yung ID card. Opo, so last mga 2 or 3 months ago yata, sa paghintay ko nung national ID, sa awa ng Diyos, nakarating naman sa amin. So mayroon na po akong national ID. Opo, at ang maganda po rito, ito pong mga sabihin po natin, yung mga tauhan ng Philippine Statistic Authority, ay marami naman pong mga lugar na pwede pong magparehistro, katulad yan po sa mga department store, supermarket. Mayroon, lalong-lalo na po dito sa sabi po nung nakausap natin, lahat ng SM supermarket and department store, mayroon pong mga may mga outlet po doon para yung mga nagsya-shopping, yung nagbabanding, kapag sila po ay mapagawi doon sa lugar, pwede na po silang magparehistro. So yung po ang maganda, palakpakan po natin. Oy. At kanina nga po, actually matagal-tagal na rin po yan dyan sa City Hall ng Parañaque. So gumawa po tayo ng konting maiksing video para ipaalam natin sa ating mga kababayan, kung kayo po ay wala pang national ID, kapag kayo po ay maligaw o pumunta sa City Hall ng Parañaque, pwede na po kayong magparehistro. Huwag nyo pong isipin na yung pong matatagalan. Ang importante, sumunod po tayo sa batas na tayo po ay nagparehistro para sa national ID natin. Opo, kasi ngayon hindi pa po nagkakahigpitan, Parang okay lang kahit wala pang national ID. Opo, pero kapag may dumating ang ayuda mula sa national ID, baka magsisi na naman kayo. Opo, kasi baka may dumating na, halimbawa, may mga pabor na dumating doon po sa mga may national ID. Baka sabihin, kami walang national ID, wala na naman kami makukuha. Parehas po yan sa ayuda. Nung naghahanap pa lang po yung mga beneficiaries ng ayuda, napakahirap hanapin. Ayaw mag-fill up ng form, ayaw pumunta sa barangay, kasi may mga ginagawa, at kung ano po ang mga dahilan. Pero nung dumating ang ayuda, reklamo lang ang reklamo, wala silang ayuda. Yung pala ay hindi nagparehistro, hindi nag-fill up ng form para sa ayuda. Opo, kaya sana doon po sa mga kapwa natin Pilipino, kapag may mga programa ang ating gobyerno mula po sa barangay, municipal, city, provincial, o kaya nasyonal, mas maganda na tangkilikin po natin. Dahil, katulad ng national ID na yan, libre naman. Pagkatapos, ayaw magparehistro. So, pangit. Pagkatapos doon sa usapin naman nung, di ba, yung mga registration ng SIM, di ba, yung sa cellphone. So, una, ayaw magparehistro kasi abala, ganito, mahirap magparehistro.
Ngayon, hindi nagparehistro, na-deactivate yung mga number nila, nagre-reklamo. Di ba? Kasi baka, di ba batas nga po yan eh. Batas nga po yun na dapat sundan. Ganun lang, wala naman Kasi yan mga batas na yan. Una, dumadaan po yan sa deliberasyon ng ating mga magagaling na mga congressman. Matagal po yan sa deliberasyon Mga batas na yan, yung tinatawag na Republic Act. Opo, RE na yan. Lahat po yan batas Tapos niyan, papunta sa Kongreso. Tapos committee. Pag nakapasa na, tapos dadalhin pa sa Senado, panibagong deliberation. So, ang ibig ko pong sabihin, bawat batas naman talaga, may positibong bit-bit niyan sa bawat mamamayan magandang outcome. Opo, kaya lang, minsan may negatibo naman. So, ganun po ang nagiging problema. Opo, pero ang maganda po rito, kapag batas, kapag sinunod mo po yan, wala ka pong nilalabag. Opo, pero kapag ang batas, nilabag mo yan, pinabayaan mo pa yan, lumabag ka po sa batas. In short, kapag ikaw ay lumabag, may kakibat po yan na punishment o sabihin po natin na pananagutan. Opo, ganun talaga yan, may pananagutan ka. Halimbawa, sa National ID. Halimbawa, ngayon okay pa, 2023 pa, open pa ang registration. 2024, okay pa ang registration. Pagdating ng 2025, hininto na po ang registration kasi wala na nagpapaherestro. Opo, ngayon, ang sinasabi po sa batas, kapag ikaw ay wala pong national ID, kapag ikaw ay nabagan siya, o kaya kapag ikaw ay nasita, at pag hinanap sa iyo ang national ID na wala ka, automatikong may nilabag ka ng batas. So bukas pangalawa, babasahin po natin iyong nilalaman tungkol po dyan sa national ID na yan. Opo, yun ang pinaka-the best dyan. Ayan, so bago po tayo magpatuloy, magbibigay po muna tayo ng isang patalastas mula po sa sentro. Ayan. So mamaya pagbalik natin, tatalakayin po natin yung DPWH Cavitex. Okay?
already more than 2 tons na basura. Okay? 2 tons na basura, hindi po nakuha. Mamaya-maya, yung mga medyo bata-bata pa kagaya namin, baka pwede tayo mag-second round. Di ba? Yung mga Okada, mamaya mga by 3 na walang bangin. Ayan, so doon po sa atin mga kaibigan, ang oras po natin ay ganap ng alas 8:21 ng gabi. So yung pong tingog tila hindi makakaprograma ngayon dahil usong-uso ngayon ang lagnat. So maraming mga kasama ko rin nagkakalagnat-lagnat din. Mahirap Opo. Ayan. So kanina ang inyo pong lingkod ay tila dumaan na naman diyan po sa lugar ng Kaingin Road, Santo Niño, Parañaque City. Ito pong lugar na ito po ay interconnecting po ito ng C5 Cavitex. Opo. So, alam nyo po, itong lugar, dati-rati maganda naman po yan Opo. So, maganda po ang kalsada,
Yung pong mga naninirahan dyan, kahit papano, okay naman. Opo, kaya lang, nang umabot po ang proyekto ng C5 na yan, at saka ito pong proyekto ng Cavitex, ay dito na po nagkakanda loko-loko yung mga nanirahan dyan. Alam niyo po kung bakit? Inuulit po natin, 2014 pa lang, sa panahon pa po yan ni Pangulong Benigno Aquino Jr., nagsimula na po yung usapin dyan sa dokumentasyon para po sa mga naninirahan sa lugar. Opo, yung pong mga dating namumuno ng DPWH, lahat pong mga bahay po dyan, yung pong tinatawag na informal settlers, formal settlers, nagkaroon na po dyan ng pag-uusap. At yung pong pamunuan na sakop ng Iskara, o yung tinatawag na Santos Compound Homeowners Association, iyon po ay mga formal settlers po sila. Opo, mga formal settlers po sila, na kung saan na pagkasunduan na yung pong mga bahay na dadaanan po ng proyekto ng C5 at ng Cavitex, ito po ay babayaran. So kaya po nagsimula po sa dokumentasyon noong 2014 pa po yan eh. Yung po mga dokumento, pinapag-provide na po yan. Dumana po lahat yung 2014, 2015, tapos nang pumasok yung pong administrasyon ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, so tuloy-tuloy naman po yung usapin dyan. Hanggang po sa makumpleto na po yung mga gamit o yung mga requirements at napagkasunduan, nababayaran po yung mga nakatira dyan. Opo, ang problema, sa hindi po namin malaman ang dahilan, umabot po ng 2016, 2017, 2018, 2019, yung pong sausapin ng pagbabayad, actually po, yung pong mga more or less may get 200 na beneficiaries, lahat na po yan nakapag-submit na ng mga dokumento. Pero po ang naging problema, yung pong nangyari sa bayaran, kung bakit nangyari na isa-isa o dala-dalawa, minsan isang cheque lang darating, minsan dalawang cheque, minsan tatlong cheque. So napakatagal. Opo, kaya ngayon 2019, 2020, hanggang sa dumating po yung pandemic, ay hindi po nababayaran yung po mga nakatira dyan. Opo, yung iba po ay nabigyan na po ng 70%, ay yung iba po ay wala pa. So, karamihan po sa kanila nabigyan ng 70%, pero po yung 30% wala pa at inaantay. Opo, nung mga nakatira dyan, inaantay. So, ang problema, nung pumasok na naman ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., yung pong mga naka-assign dyan ng mga engineer mula po sa DPWH, ay tila nagbago na naman. Opo, kaya nung pagpasok ng 2022, at yung pong mga pumunta na naman dyan sa lugar, sa Iskara, mga bagong mukha na naman, mga bagong engineer na naman, na pangako din po ang kanilang binitawan, mga pangako. Opo, samantalang sinasabi na sila po ay nagmamadali na. Nagmamadali na daw, pero ayaw naman po nilang magbayad doon po sa mga nakatira, diyan po sa lugar ng Iskara. Ayaw pa po nilang ipulipid yung mga bayarin na supposed to be, matagal na dapat natapos yan eh.
Opo, pero tingnan ninyo mga kababayan, may papakita po kami sa inyong video. Ito na po ang kasalukuyang sitwasyon dyan sa lugar. Oo. So Mr. Chairman, pakilabas mo nga yan. Ayan. Shout out mga kalanggang, dito kami sa Kaingin. Itong problema dito, buong Iskara dito ang tubig di makalabas doon patawid. Kaya ito nang lumot-lumot na oh. Dito lang nyo makita sa only Kaingin Iskara. Paranaque. Shout out sa mga DPWH, panay tambak sa harapan ng kalsada. Pero, siyempre, pag tinambakan yung kalsada, ang tubig di na makalabas. Kaya ito, may lumot na. Yan. Yan. Itong tubig dito, di na makatawid doon sa kabila. Oh. 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 So, wala muna tayong mukbang ngayon. Dito muna tayo sa kalsada mag-focus. Kasi dami na ditong kiti-kiti. Reklamo ng mga kapitbahay ko. Ayan ah. Ha? O, anong masabi mo? Nasa vlog ka? Ano pa bang masasabi kung ano yung problema ni Ate Langlang? Ganon din yung problema namin dito. Ay, ano? Tambak ng tambak doon. Ang tubig dito, di makatawid. O, anong gagawin? Kaon naman. Pasok na dito sa loob, o. Yan, Oh, na. nasa loob na. Oh, lumusin tong ano, malumos ang Kaingin dito. Ang dami pang nadidisgrasya Oh. dyan ng mga motor. Ang dahilan porque ma-demolish na. Tambak lang ng tambak sa tubig. Oh. Oh. Yung mga DPWH na hindi pa pumasa, idaan nyo muna sa TISDA, buhos ng buhos lang ng buhangin, may kasama pampom. Ay, yung tubig, dapat kalkalin yan para makatawid doon sa tawiran. O, anong masabi mo? Nasa vlog ka, Langgang Vlog. Oh my God! Mayor! Pumapasok na sa loob, oh. Oh. Kabangin. Oh. Porque ma-demolish na, ganyan na lang, tambak ng tambak sa kalsada. E paano naman yung mga tao dito? Anong tingin nyo sa mga tao dito? Sana kung Oh. sana kung sa susunod na buwan, i-demolish na. Kay okay lang. Eh, ang kaso, ang tanong, kailan pa? Oh. Oh, ito yung tubig, oh. Oh. Papasok na. Wala bang action? Porque utos ng hid, susundin nyo pa rin. Wala na yan dyan. Oh, Pag- tumas na. mamaya, matutunaw din yan sa tubig. Shout out sa mga nagbuhos dyan. Papasok na yung tubig. May mga bata dito sa gilid ng mga bahay. Oh. Dagdag basura pa, oh. Oh. Yung mga nakatira dyan, may mga bata yan. Puno na kami dito sa tubig, hindi makatawid. Oh. Oh, katanin nyo na dyan, mga sadista. Yan. Oh. Ang problema dito, ang kanal hindi makatawid yung tubig papunta doon. Kanal dito ang barado.
kahapon may 2 estudyante na tumbahan dito sa motor. Ngayon, okay naman yung kalsada. Mamaya lugaw na naman to kasi hindi makatawid ang tubig. Puro lang tambak. Dapat kalkalin yung tubig para makatawid doon. Oh. Yan, kakabuhos lang nila, oh. Tubig na naman, oh. Oh. Wala muna tayong mukbang. Tutukan muna natin yung harapan. Yan na yan, oh, mga foam. Kasama yung tambak. Itinabi na lang kay nabahaan na. Yan, mga foam. Ano, mga pum. Malaking abala sa estudyante, oh. Nasimplang na, oh. Laglag ang bag. Basa na ang balda, oh. Tingnan nyo yung estudyante, oh. Oh. Yan ang malaking problema dito. Oh, basa. Oh, uuwi na lang yan. Sali papasok. Diba? Dapat papasok yan. Yan, oh, para makita ng Oh, para makita nyo. Oh, yan, malaking ebidensya dito. Oh, salip diretso ng school, uwi at magbihis. Oh, tumba dito. Oh, diba? Ayan. Opo, nakita nyo na yung sitwasyon po dyan sa lugar ng Kaingin Road. Opo, dyan po yan sa lugar ng Kaingin. At yung po mga kabahayan, yung po ang Iskara. Dati maganda naman po ang lugar na yan eh. Pero dahil po sa kapabayaan ng Department of Public Works and Highways, ganun din po yung Cavitex, ganyan po ang naging resulta. Opo, kaya dapat ito pong pamunuan ng DPWH o kaya yung Office of the President sa panguna po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., dapat imbestigahan nyo po kung ano talaga nangyari diyan po sa proyekto na yan, diyan po sa lugar ng Iskara, Kaingin, Santo Niño, Parañaque City. Ang problema po dyan hindi galing sa barangay. Hindi po talaga nag-create ng problema dyan. Ganon din po, hindi rin po sa lokal na pamalaan ng lungsod. Opo, kasi pumayag na nga po ang barangay, pumayag na nga po ang lokal na pamalaan na daanan po ng C5 ang lugar, daanan po ng Cavitex ang lugar. Opo, pero ang problema,
yung pong pamunuan ng DPWH at saka yung pamunuan ng Cavitex, inabuso po yung lugar. Isipin nyo po, 2016 pa nagsimula na yan eh. Ngayon 2023 na, wala pa rin pong nangyari at hindi pa natatapos ang bayaran dyan. Pagkatapos, ayan, nakita nyo na kung ano nangyari dyan sa lugar na yan. Na supposed to be, hindi naman dapat mangyari yan eh. Opo, dahil national na proyekto yan, supposed to be yung pagbabayad doon po sa mga apektado sa lugar, dapat hindi isa-isang cheque o dalawang cheque o tatlong cheque ang releasing yan. Dapat biglaan din. Pero ginawa niyong Bombay talaga. Kaya yan na nangyari, nagkanda, windang-windang po ang lugar, pati yung mga nakatira, yung mga residente, nagsaper dahil po dyan sa nangyari dyan sa lugar ng nangyari sa kapabayan po ng DPWH na yan. Opo, kaya tayo paminsan-minsan tayo ay na high blood. Dahil malinaw naman na may mali May mali. Halimbawa, 150 kabahayan ang babayaran. Opo, national naman yan. Bakit pag nag-release ng cheque, 1 piraso, 2 piraso, tapos after several months, year, bago sundan, saan ka ba nakakitang ganyan, di ba? Opo, so may pamunuan naman ng iskara, may barangay naman, may lokal naman na pamalaan. Kaya lang doon na nga tayo napunta sa ganyan sit-up. Opo, 2023 na ngayon, sana magawan nyo na ng paraan yan, na sana mabayaran nyo na yung mga nakatira dyan, yung mga improvement ng bahay, para kusa nang umalis dyan. Kasi nakita nyo naman, opo, yung mga binabaha, yung mga lamok dyan, nagkalat na. So, ano ang layunin ninyo? Ang pinakalayunin nyo siguro, para kusa na magsialas yung mga tao. So mabigat ang ganung sitwasyon, pangit ang nagiging takbo. Na dapat supposed to be pag proyekto ng nasyonal matuwid. Opo, yung pong harap, yung duty free, Allegro. At saka yung mga pribadong malalaki ang binayad, inapulipid nyo na, nabayaran nyo na. Opo, pero yung mga residente na matagal po dyan na nagnanais na mabayaran na, hindi nyo po magawa ng paraan. Bakit? Wala kayong koleksyon doon, wala kayong makukolekta doon sa mga nakatira dyan, nakakakuha lang kayo ng komisyon, o nakakakuha kayo ng porsyento doon sa mga pribadong pag-aari na malalaki ang halaga. Di ba mahirap po ang ganyang sit-up? Tinatrabaho na po yung lugar. Una, yung mga kagamitan nila ang iingay. Pangalawa, yung alikabok na talaga kapag dumarating ang mga heavy equipment o magtibag ng mga kabahayan, alikabok pa lang, boundary na doon sa mga katabing bahay na hanggang ngayon hindi pa nababayaran at hanggang ngayon diyan pa rin sila nakatira. So sana yung pamunuan naman ng Cavitex at saka yung DPWH na yan, dahil urgent na yan na dapat matapos na, sana gawan nyo ng paraan na dapat mabayaran nyo na yung mga tao dyan, para kapag nabayaran, at least uwi na sila ng probinsya, at least maninirahan na sa ibang lugar, so bilo pa po kayo makapagtrabaho dyan po sa proyekto na yan. Alam ko po nung magkaroon tayo ng meeting diyan po sa lugar ng Iskara, sa Iskara Chapel, nangako kayo ng July 27, July, for the month of July, yung po mga apektado na dadaanan ng
C5, fully paid nyo na. Pagkatapos, pagdating ng September, nangako kayo na yung pong lahat ng wala pang nakukuha, ibibigay ng 70%. Opo, pero ano nangyari? Di ba, pinag-usapan na natin na maaaring magkaroon ng election ban dahil magkakaroon po ng eleksyon ng October 30. Oo, ngayon, ganun na nga po nangyari. Kaya nadili na naman dahil hindi po kayo makapag-release ng pera o kaya sinadya nyo talaga na abutin ng election ban para kung may pera, magagamit nyo pa sa iba o kaya baka tumubo pa yan sa bangko. Opo, so yun po ang malungkot na pangyayari diyan po sa lugar ng Kaingin, Santo Niño, Parañaque City. So inuulit po natin huwag nyo na pong hintayin na magkanda sakit-sakit pa yung mga nakatira diyan dahil sa usapin ng baha, sa dingge o ano pa man uri ng hassle diyan po sa kapaligiran. Kaya kung sakaling magkaroon ng ganyang sitwasyon na naman, saka lang po kayo kikilos, hindi po talaga katanggap-tanggap ang ganyang pangyayari. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay alas 8:43 ng gabi. Opo, so bago po tayo magpatuloy, regards po muna natin yung mga nasa online Opo, bagamat tayo po ay nagmamadali kasi at tila atin pong tila nagluluko nagluluko po ang ating monitor, kaya maya-maya tayo po ay magpapaalam na po sa ating programa ngayong Huwebes. Ngayon po ay Huwebes, October 12, 2023 at talagang palapit ng palapit ang ating Pasko at yung pong anniversary rin po ng Parañaque Net Radio Worldwide malapit na rin po, kaya lang wala pa tayo masyadong preparasyon. Ayan, doon po sa ating mga kaibigan dito po sa Metro Manila, yung pong mga miyembro ng Values Formation Spiritual Transformation Incorporated, ganun din po yung Unified Force Multipliers, at yung pong ating mga kapulisan dito po sa lungsod ng Parañaque, maging yung mga miyembro po ng Parañaque Net Radio Worldwide mula po sa Unit 1 hanggang Unit 12, regards ko po kayo, at saka doon po sa ating mga kasamahan sa City Government of Parañaque, siyempre sa panguna po ng buting Mayor Eric Olivares, and of course, ito pong si Vice Mayor Joan Bellaperte, Congressman Edwin Olivares, 10 ng ating mga konsyali sa Distrito 1 at Distrito 2, at ganoon din po doon po sa ating mga department heads sa panguna po ng butihing City Administrator Attorney Volter de la Cruz, and of course, lalong-lalo na po itong City Information Office and Tourism Office sa panguna po ni Sir Melquadis Alipoon, regards ko po kayo, at ganoon din po ang ating mga barangay captain dito po sa 17 barangay na 16 na barangay ng lungsod ng Parañaque, regards ko po kayo. Okay, doon po sa ating mga kaibigan medyo mahina po ang signal natin, at ganoon din po yung ating po mga nasa online, regards ko po kayo, at batid po natin na tayo naman po ay nasa mabuti kayong kalagayan, bagamat ang ating sitwasyon araw-araw ay talaga namang tag-init, tag-ulan, ulan-init. Kanina malakas yung ulan, mabuti na lang ngayon ay tila tumila na. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umagas, tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Bye-bye!